okay, go and sin no more. Sinabi pa sa kanya ni Lord, ako ang huhusga sa'yo. Wala siyang panghusga na binigay. Di ba? Sapagkat alam ni Lord, maraming tao kasi they are just pushed into a corner, kaya sila nalalagay sa ganung kasalanan. May hinaan sila doon eh. Hindi niya gustong gawin yun, pero nagagawa niya kasi mahina siya. Ngayon, ano gustong ibigay ng Panginoon? The strength to overcome. Amen po ba? Akala niyo ba yung mga prostitute, gusto niya nagpa-prostitute na nagbebenta ng katawan nila? Tapos maghuhusga tayo, maramindo tayo. Pero do we know the reason why they are there? So, mga kapatid ko, napakalaga, love. How does our relationship in this church will improve if we will just cooperate in this? If we will just take the time to listen to the heart of people. Iniisip ko ito ng isang araw. Sabi ko, ba't parang ang lamig ng pag-ibig ng mga tao? O ako lang bang nakakaramdam nito? Naglalamig ang pag-ibig ng tao pag nagsimula na tayong diba? Hello! Amen. Ito gagawin natin. Nakita mo nagkakasala isang tao, panalangin mo siya. Naliligaw yung isang kapatid mo, panalangin mo siya. Napapahamak siya doon, ipanalangin mo at ituwid mo. Ang ginagawa ng mga Pariseo, makasalanan ka, idinidikdik nila, at wala naman silang ginagawang kaparaanan para ituwid yung tao ng kasalanan. Pero ito gagawin natin. Malalaman natin, hindi tayo nagbubuhay sa batas. Okay, nakita natin makasalanan ng isang tao. Ano gagawin mo para maakay siya, papalayo doon sa kasalanan na yun at pailapit mo siya kay Lord? Amen po ba? So, hindi tayo mga legalistic. Ang ginagawa ng batas sa atin ay parang ganito. May kilala akong aso. Ang pangalan ay Bolt. At itong asong to, wala siyang gustong gawin kundi umupo sa kanto at naglalastaan sa mga legs. Ang gagawin niya sa mga legs, kagatin bawat dumadaan doon. Itong aso to ay si Bolt, hindi si Adele. So, buong maghapon ako umuso lang, ginagawa niya, lahat ng dumadaan doon, kinakagat niya. Kinakagat niya nagbibenta ng dyaryo, kinakagat niya nagbibenta ng balot, kinakagat niya ang mga yung mga naglilinis. Di ba? Lahat kinakagat niya. At ngayon, dahil kagat na kagat itong si Bolt, ang ginawa ng may-ari sa kanya, nilagyan siya ng busal. Alam mo yung muzzle. Sino yung mga asong nilalagyan ng mga gano'n? Di ba yung nangangagat? At ngayon, nang ang asong to ay nilagyan ng muzzle na yon, hindi na siya makapangagat. Pero yung kanyang last, after legs, ay lalo nag-humigting. Bakit? Dati kasi nailalabas na yung last na yun kapag nangangagat siya. Pero ngayon, lalong sumisiphi yung kanyang desire para makakagat kasi hindi na siya makakagat. Ito ginagawa ng batas sa atin. Pinipigil kang magkasala kasi may batas. Pero, lalo namang lumalalim sa kalooban mo yun. Ayoko naman ni Garillo, ayoko naman ni Garillo, ayoko naman ni Garillo. Binaba ko ni Pastor naman ni Garillo. Pero habang hindi tayo nakakalaya sa batas na yun, lalo lang umiigting ang desire ng manigarilyo. Tama mo ba? Amen. O uminom ng alak, o tumigil sa panlalaki, o tumigil sa pagsusugal, o ano mang bisyo, ano ba mga bisyo natin hindi natin maiwasan? Ang ginagawa ng Lord, lalong idinidiktik sa'yo, hindi ko na dapat gawin to, hindi ko dapat gawin to, lalo namang umiigting yung desire mo. Pero once you are free from that, and you live in the grace of God, ano ginagawa ng Panginoon? Malaya ka ngayon na, Lord, hindi ko talaga kaya, tulungan mo ako. Alam mo yung little by little, alam ni Lord na on the process ka. Mga kapatid ko, hindi naghahangat si Lord ng perfection sa'yo. Kung nasa process ka pa lang, syempre ang gusto ni Lord ay maging perfecto tayo. He is changing us from glory to glory, pero nasa process ka. Hindi automatic holiness ito. Amen po ba? So, process, unti-unti, nahihirapan ka, sumuko ka kay Lord, hindi ko kaya to Lord, tulungan mo ako. Amen? Kaya nga mahalagang may kapatiran ay bakit ang ginagawa ng kapatiran, nagpapaalala sa isang kapatid, hindi para i-condemn siya. Mga kapatid ko, hindi kailangan ng isang tao i-criticize siya, i-condemn siya, o usgahan siya. Ang kailangan niya ay pag-ibig, panalangin at pagtanggap. Amen? So para ang tao ay matulungan ang makapagbagong buhay
buhay at maging malapit ang relasyon sa Panginoon, pray for them, love them, accept them, and then help them para makalapit kay Lord. Kaya ka nandyan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you can count on me. You can count on me. Ang ganda ng kanta, di ba? You can count on me. Like 1, 2, 3. I'll be there. Mga kapatid ko, yun ang purpose kung bakit may church at yun din ang purpose kung bakit namatay ang Panginoon sa krus. So, pansinin natin ito, iba-iba mga paraan ng Panginoon. If we always insist on doing the law, we will be burned out. Mag-burn out tayo. Bakit tayo napapagod? Yung mga matatanda ng Kristyano, sino mga born again, 5 taon pataas? Meron ba dyan? Marami-rami na rin. 3 taon pataas. 3 taon pataas. Meron ba? Yan. Habang tumatagal tayo nakakilala kay Lord, nakakalimutan natin yung sweetness ng unang relationship natin. Para sa mag-asawa, naalala niyo kung gaano kahalaga yung unang ibinigay sa iyo, di ba, na, bulaklak ibinigay sa iyo sa pagita ba? Gumamela. Napaka-sweet, di ba, nung bago? Pero ano ba, hindi pa sa katagalan dahil nakakasanayan na, ano nangyayari? Kasama ko ba kayo? Amen. Ganun din yung relationship kay Lord eh. Nung una, close na close tayo kay Lord. Lahat si Lord, si Lord, si Lord, si Lord, si Lord. Pero ngayon na, nung naranasan mo ng magtagumpay, naranasan mo ng, di ba, dumanas ng maraming answered prayer, nakakalimutan na natin si Lord. Mediocrity, complacency, ganun nangyayari. So yung sweetness nawawala. Mga kapatid ko, natin nga hayaan mawala yung sweetness ng relationship natin kay Lord. Amen. Sweet ba kayo sa asawa niyo? Amen. Amen. Nung nakaraan, itinabi ko yan, yan yung tulad ng pag-ibig ni Lord sa bride, di ba? At tayo din. Huwag mo hayaang manlamig ang pag-ibig mo sa asawa mo, huwag mo hayaang manlamig ang pag-ibig mo sa Panginoon. Bakit nakaling ang pamilya? Gusto ni Lord buong pamilya sasama sa Kanya at makakilala sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa kanila, huwag ka manlamig. Still love. Huwag tayo manlamig. Magpapatuloy na mainit tayo kung lagi tayo mag-a-abide sa vine. Ang ganda nito, di ba? Ano sabi ni Lord? I am the tree. You are the branches. And he who abides in me bears much fruit. Ang sino mang nananatiling nakakabit sa puno ay namumunga ng sagana. Hindi kailangan ng isang napakatalinong tao, Einstein, para malaman ang isang puno. Malalaman mo isang puno. Paano? Sa bunga niya, di ba? Pag pumunta ka sa likod bahay nyo at may nakita kang bayabas doon, malalaman mo kaagad kung anong puno yon. Bayabas. May bungang bayabas eh. Amen po ba? Amen. So mga kapatid ko, malalamang tayo ay nakilog kung tayo namumunga. Huwag tayo magpumilit na mamunga, di ba? We are trying very hard. Ang sino mang nakakabit sa puno ay namumunga. Namumunga ng sagana. So, abiding. Ano ibig sabihin ng abiding? Ngayon, nakapakinig tayo ng Word of God. Ano gagawin natin ngayon? Meditate the Word of God na narinig natin. Kung nasa dasaan doon yung bibig. Di ba? Kasalanan ng bibig. Ano gagawin natin? Mag-aral tayo lagi. Ano mga weakness nyo? Kung ikaw ay chismosa, ang dapat natin pag-aralan ay patungkol sa bibig. Hindi ba? Dila. Sa tiyago, tama yun. Dila. Kung tayo ay mahina sa temptation, nandun din yun, di ba? Hindi makakatulong sa'yo ang lesson about prosperity kung ikaw ay mahina sa chismisan. What's the point? In abiding in the Lord, i-sustain natin ang sarili natin ng mga kailangan nating sustansya o nourishment. Amen po ba? Ilagay mo kung ano yung kailangan mo. Basahin mo lagi. Guhitan mo. Lagyan mo ng star. Buwan. Kung ano gusto mo palatandaan dyan. Isulat mo. Kasi natatandaan natin. Amen po ba? Nung bata ako, mahilig pa ako magsulat. Ang dami ng notebook. Minana pa ng ilang kapatid na nasa Canada. Alam mo bakit? Kapag mahalaga sa akin ang kailangan ko ito, lagi ko yung sinusulat. Alam mo kung ano problema ko? Self-pity. Mahilig ako mag-self-pity. Hulano ako, negra ako, paangit ako. Yung kasi sinasabi sa akin lagi ako sinasapok-sapok, utusan, taga-utang sa tindahan. Ano mo yun? So, lumakay kong ganon.
Kaya nang pinag-aaralan ko, paano ko lalaya dito? People pleaser. Di ba? Si Pastor, ginagawa akong Diyos, natatakot ako kay Pastor, kay Lord hindi. Alam mo yun? Kung ano ang problema mo, yun ang pag-aralan mo. Isulat mo. Para lumaya tayo dyan. No? Dapat tayo nasa grace. Amen? Sabi ko nga isang araw, ang laki ng kasalanan ko eh. I'm bitter sa lahat ng mga taong nakagawa ng kasalanan sa akin. Pero lahat yun, sinuko ko lang kay Lord. Suko mo na. Sabi ko sa tabi mo, isuko mo na. Mababurn out tayo kapag lagi tayo ganito. I surrender. Huwag nating isipin na si Lord ay isang, di ba, magpapababa ng kidlat kapag ka nagkasala ka. Naalala mo yung prodigal? Hindi ba? Nilustay lahat ng pera, gumawa ng masama. Inubos niya sa lahat ng gawain makamundo yung pera niya. Pero alam ba, malayo pa. Nakita na ng ama. Hindi ba? At nagsalubong sila. Bago ba magpapaliwanag ang anak ng maraming paliwanag? Siyempre, sabi naman siya, Father, hindi na ako dapat na ituring mo ang isa sa mga anak. Alam ba, bago pa siya nakapagsabi ng napakaraming salita, ano lang sinabi ng ama? Ihanda ang party! Doon natin makikita yung heart ni Lord. Ang mahalaga, bumalik ka. Amen. Pero natin. Napahanda kami ng party. Eh, yung panganay, yung legalistic na panganay. Sa maloob. Aba, dumating na tinamaan na magaling. Di ba? Ano sabi niya? Hindi ako aatin sa party. Hello, yung mga legalistic na tao, kaya party. Pero mag-decide ka umaten sa party. Alam mo sabi niya? Hindi ako aatin ng party. Pero itutuloy ba yung party? Yes. Itutuloy ang party kahit hindi siya umaten. Mas a lesson. Ayaw umaten ng party, itutuloy pa rin ang party kahit hindi ka umaten. So, umaten ka ng party. Amen? Amen. Ikaw ang lugi. Ano yung sabihin? Si Lord naghahanda ng bighin. Lahat ng mga, ano yung inimbitahan? Mga lungko, mga bilangyo, di ba? Mga, lahat ng may tama inimbitahan. Napansin niyo ba? Napansin niyo ba? Amen. So, ano yung sabihin? Kaya iniimbitahan ni Lord yung para pagalingan. Amen? Walang qualification tayong hawak para masabing karapat dapat tayo. What qualifies us is the Lord. The grace of God. So, maraming halimbawa sa Biblia. Kung iniisip mo pa rin na ngayon, hindi ka karapat dapat. Sa binigay sa'yo ng Panginoon. Yes, we are not. But by the mercy of God, by the grace of God, ginawa niya tayong karapat dapat. Si Zacchaeus, isang munano, tax collector, di ba? Maliit. Hindi nga niya makita si Lord unless umakyat siya sa puno. Pero ano ba? Pansin niyo to, iba talaga si Jesus. Naglalakad si Jesus, umakyat si Zacchaeus sa puno, nakakabit siya doon para tuko, di ba? Tapos nakita niya si Jesus, ay, Jesus, ay, Jesus. Ano mo, ano pag tingala ni Lord? Ay, baka daw nasa siling pakita. Hindi, di ba? Ano sabi ni Lord? Zacchaeus, bumaba ka dyan, kakain lang sa bahay mo. Pansinin niyo kung ano gusto-gusto ni Lord. Nakita niya yung spirit na yon. Yung gusto-gusto niyong makita ang Panginoon. Yung those who diligently seek Him. Di ba? Kasama ko ba kayo? Amen. If you diligently seek the Lord, God likes that spirit. Yung talagang gusto-gusto mong ihahanap siya. Forget the sins. Ginawa na ni Lord John, di ba lumipad na? Binigay na niya sa righteousness. Gawin mo na. Natatawa tayo, pero yun talaga nangyari. So, huwag natin iisipin, masama ako, hindi ako karapat dapat. Hindi naman tayo karapat dapat ng Panginoon. So, sa Matthew 11:18 to 19, ang sabi ng mga tao, dumating si John the Baptist, hindi umiinom ng alak, di ba? Ang kinakain lang niya ay pulot-pukyutan at saka balang at nakadabit siya ng kakaibang damit, di ba? Naninirahan lang sa kagubatan. Tapos ang sabi ng mga tao, may demonyo. Yan ang demonyo. Kasi Jesus naman dumating, nakikinom sa mga makasalanan, nakikisama sa mga makasalanan. Ano ang sabi? A glutton and a wine bibber. Hindi talaga ba ito din mga tao sa sana? Pero, doon natin makikita
nakikita. Symptoms of legalism. So, walang ganun sa God's life. Amen? Walang pang lahat ng mga hindi ko kay Grace. Nag-iingat na kayo. Kasi, naulit, ano? Yun nga yun. So, yun yung sinabi ko kanina, love takes the time to get beyond the exterior. So, sa Jesus na parito, Jesus came to bring a whole new system. Ibang sistema ng Panginoon. Hindi ka mukha ng batas ng mga Pariseo, batuhin mo hanggang mamatay, ngipin sa ngipin, mata sa mata. Iba si Lord. Ang kanyang judgment, o ang kanyang ginagawang mga kaparaanan at decisions based on His heart, on His love for people. So, legalistic lies of Satan, no matter what you do, it's never enough. Lumayan na rin tayo dyan. Sa church, napakaganda na magiging paglaya natin, no, na magiging paglago natin. Kung iniisip natin ay, I'll do my best, do you do your best? Amen. Yung sa biyaya ng Panginoon na binigay niya sa atin, ginagawa natin the best natin, nalulugod si Lord doon. Pero alam mo, ang ginagawa sa atin ni Satanas, laging sisiksikan ang utak mo. You're not enough. Di ka karapat dapat dyan. Magpaalam ka na sa ministry mo. Hindi ba? Lies of Satan. Enough is never enough. Pero, kasi nawaningan lang ng job ni Lord. Yung 2 Corinthians chapter 3, 7-9. Ba't ngayon pala ako nag-introduction? Hindi po, nagulat sila. Ipinakita dito, ang ginagawa kasi ng veil. Sino nakasal sa simbahan? May velo ba kayo? Meron. Kasi ang kinakanta daw dati, here comes the bride, all dressed in white. Eh ngayon, di ba? Here comes the bride, 2 months inside. Pero, bakit may veil? Bakit may veil? Ang ginagawa kasi ng veil, hindi ba? Ang purpose ng veil ay, kasi ibig sabihin, yung lalaki at babae kinakasal ay hindi pa nakikita. Hindi pa nakikita ng malaliman. Kaya may veil. Ngayon, pag tinanggal yung veil, nun pala. Kaya nga, kailan tinatanggal ng veil o inaangat ng veil ng isang bride? Hindi ba kapag ka nagsabi na sila ng I do? Okay? Nangangarap? Sabahin mo na ako. Huwag mo na kayo mga dyan. Mamaya na. Ang sinasabi dito, sa chapter 3 ng 2 Corinthians, kaya maraming tao ayaw lumago ang relationship kay Lord at ayaw lumalim ang relationship kay Lord kasi meron kang veil. Yung iba sa inyo, baka nakikipag-date pa lang kay Lord, di pa na kayo nagpapakasal sa Kanya. Kasi kung you are dating, hindi pa natatanggal ang veil mo. Pero if you're married, di ba? Kung ikaw ay walang pera at nakapangasawa ka ng mayaman, dadami pera mo pag nakapangasawa ka, di ba? Wala kang sasakyan, nakapangasawa ka ng may sasakyan ka na. Tama po ba? Ano si Lord, tinanggap natin siya. Wala tayong kahit ano, pero lahat ng nasa Kanya, di ba? Yun yung binigay sa atin. Ngayon, ang sinasabi rito sa 2 Corinthians chapter 3, nung ibinigay ang batas through Moses, ang sabi rito, gusto mong umpisahan sa verse 13. Unlike Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away, but their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament because the veil is taken away in Christ. So in a sense, nung si Jesus ay namatay sa krus, yung veil na nakatakip sa ating mga mata, pag tinanggap mo na siya, samahan niyo ako para makalaya tayo dito. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, yung veil na nakatakip sa iyo ay tinanggal na. Kaya ngayon dapat, nakikita na natin ang malaliman si Lord. Amen po ba? Tinanggal niya yung veil. At ang sabi niya noon sa mga nadidiliman at napapahamak, kasi yung veil ang nagtatakip sa kanilang mga mata para hindi nila na makita ng malaliman si Lord. Kaya tanggalin na natin yung mga veil na yan. Yung mga legalism na yan.